Good afternoon. Welcome back again sa ating Book of Life in My Life. This is the chapter of my Book of Life in My Life every day. So mga kapit, sorry mga kapatid, kasi siyempre post-stroke tayo, kaya minsan nagabulol-bulol tayo, no? But today, ibabahagi ko sa inyo ang tinatawag na verse natin for today. Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Ito yung tinatawag na reflection sa kabuhi ko. Ako yung tao na tinatawag na sariwa pa din, hindi natutuyo ang dahon. Dahil sa kahit anong hirap sa kalibutan, sa buhay ko, sa realidad ng buhay ko sa kalibutan, hindi ako natutuyo. Lagi akong sariwa dahil sa panampalataya ko sa Diyos at pagtitiwala ko sa Diyos. Yun ho ang isang armas ko sa buhay. Yun ho yung isang aking panangga sa mga problema sa kalibutan. Yung relasyon natin sa mahal na Diyos. Huwag ho tayo mag-estranghero sa relasyon natin sa mahal na Diyos. Alam mo ba mga kapatid na ang nakalagay ho sa Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8, ito ho yung tinatawag na sino ba tayo kay Lord? Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng mga tubig at hindi mababalisa sa taunang pagtuyot. So yun ba mga kapatid ang tinatawag na sino ba tayo kay Lord? Di ba? Para sa akin, kilalang kilala ko si Lord at kilalang kilala ako ni Lord. That's why mga kapatid na lahat ng pangangailangan ko sa buhay ay talagang laging nasa ayos. Kasi ho sa pagtitiwala ko sa mahal na Diyos, lagi natin tatandaan mga kapatid na wala pulubi ang anak at Diyos. Kasi lahat ho tayo mga kapatid ay mayroon ho tayong mana. Mana na mula sa mahal na Diyos kay Ginoong Hesukristo through the banal na Espiritu Santo, through the Holy Spirit, na kung saan yun ho ang mana natin. Kung marunong tayo gumamit ng ating mana na mula sa Diyos mga kapatid, hindi ho tayo mahihirapan. Number 1, unahin na natin mga kapatid ang tinatawag na kilalanin natin ng buong puso ang mahal na Diyos at tayo rin magpakilala tayo ng buong puso sa mahal na Diyos na nakadamit tayo ng puti na kumbaga malinis ho tayo. Yes, sa kalibutan ho, hindi maiwasan yung mga tentasyon sa kabuhi, mga problema ho sa kalibutan, pero mga kapatid, manatili ho tayong maging matatag sa ating panampalataya sa Diyos, kasi yun ho ang gusto ng mahal na Diyos, na magtiwala ka sa Kanya. Ang lahat iaasa mo sa Kanya, yun lang naman ang gusto ng mahal na Diyos eh. At saka panalo ho tayo sa mga bagay na yun. Just imagine, gusto ng mahal na Diyos, magtiwala lang tayo sa Kanya, kasi siya nang bahala sa lahat. So mga kapatid, ang nababasa natin sa Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8, halimbawa ako mga kapatid, ako yung puno. Yes mga kapatid, ako yung puno na tinanim ng mahal na Diyos. Itinanim niya ako sa mga problema, sa mga pagsubok, lahat na hirap sa kalibutan, lahat na hirap sa kabuhi ko since pa na ako'y nakaunawa ng tama at mali. Pero matatag ako mga kapatid. Matatag ako. Nakasama ko ang Diyos. Matatag ako sa pagpaniniwala at tiwala. Sa mga problema, matatago ako humarap. Hindi ho ako sumusuko dahil sinasama ko ang Diyos sa kabuhi ko. Dahil naniniwala at nagtiwala ako sa Kanya na gagabayan niya ako. Kaya mga kapatid, ang lahat nangyayari sa kabuhi ko ay nasa ayos. Yes, masakit, mahirap, lahat ho. Pero iiyak mo lang yan sa mahal na Diyos. Alam ng mahal na Diyos kung ano laman ng puso at isip mo. Kaya ang reflection sa buhay ko sa Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8, napapatunay mga kapatid ang Biblia ay buhay at totoong totoo dahil yun ho ang naranasan ko sa buhay. So kahit itanim ako ni Lord sa mga problema, sa mga bagay-bagay mga kapatid, matapang ako humarap niyan kasi kilala ko si Lord eh. Alam ko si Lord. Kilala niya ako. Kaya, mga kapatid, ang lahat na nangyayari sa kabuhi ko, napapasalamat ako dahil hindi talaga ako pinababayaan ng mahal na Diyos. Isa ho yun sa dapat rin na inyo rin alamin kung paano ba magiging malapit ang connection sa Diyos. So
So, bakit inihambing ko ang sarili ko sa Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8 na bilang isang puno? Kasi mga kapatid, hindi ko natutuyo. Kasi tinanim ako ng mahal na Diyos sa batisan na kung saan si Kristo ang batisan. So, ibig sabihin, sa buhay ko, sa lahat yung nangyayari sa kabuhay ko, si Kristo ang kasama ko. Hindi ako matitinang dahil ang paniniwala ko sa mahal na Diyos sa ibuong buo. Yes, maraming mga tentasyon, mga spiritual attack, mga problema, lahat mga kapatid. Pero naniniwala ako kay Kristo. Siya ho ang pinaka the best friend ko na lagi kong matatakbuhan. So, ang Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8, isa ho sa nagiging verse sa kabuhi ko na kung saan itinanim ako ng mahal na Diyos sa napakaraming problema, trial sa kabuhi, pero matatag ho ako, tumatay ho ako. Dahil nandyan ako itinanim ng mahal na Diyos sa batisan. Na kahit ano pa ang problema, kahit ano pang nangyayari, matatag ho ako. Dahil ang batisan ay si Kristo. Kaya mga kapatid, lahat na nangyayari sa kabuhi ko, lahat ho na mga kaganapan sa kabuhi ko, lahat ho yan ay pinapasa Diyos ko. Napakaganda ho mga kapatid, once na ipakontrol mo ang kabuhi mo sa mahal na Diyos, talaga ho panalo ka. Kaya mga kapatid, ang Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8, hinahambing ko ang sarili ko na bilang isang punong kahoy na itinanim sa batisan, na kung saan hindi matutuyo kahit anong laban ng trahedya, problema sa kabuhi, dahil ang batisan ay si Kristo. Siya ho yung aking kasama. Subali sa buhay ko, kaya ho ako isang puno na matatag mga kapatid, kasi ho nakagamot na ako kay Kristo. Nakagamot na ako kay Jesus. Kaya lahat ho nalalabanan ko, mga trahedya, mga problema sa kabay, sakit, as post-stroke, nalalabanan ko mga kapatid. Kahit hindi magandang pakiramdam mo, pero panatag ho ang buhay ko. Yes mga kapatid, ganun ho ang paniniwala ko kay Kristo. Isa lang ang aking ipinagmamalaki sa kabuhay ko mga kapatid, ang aking dreams, ang aking pangarap, na masalubong ang mahal na Diyos. Ganon din mga kapatid, gusto ko ibabahagi sa inyo na pag namumuhay tayo nakasama si Kristo, walang hirap po. Yes, totoo, mahirap yung mga nangyayari sa kabuhay natin, sa mga paligid natin, pero napaka-easy lang sa atin. Yan lagi natin tatandaan, ang Matthew chapter 6 verse 33 na ang isang araw na lakas, itrabaho natin sa good for one day only. Kasi ang kinabukasan, iba na naman yun na lakas na ibibigay ng mahal na Diyos. So, ang verse ko for today na Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8, ito ho yung tinatawag na isang puno na matatag dahil kasama ko si Kristo. Kahit anong man ang pangyayari sa buhay, nandyan si Kristo. Nandyan si Jesus Christ. Yun ho ang pinapasalamatan ko. Mga kapatid, nagpapasalamat ako sa inyo dahil na sa pananatili ninyo na panood o pakinig sa live ko. Maraming salamat mga kapatid. Humana pa tayo ng paraan. Inaanyahan ko kayo na magbasa kayo ng Biblia at hanapin ninyo si Kristo upang makapaghanda tayo sa buhay na walang hanggan. Sa future natin sa bagong langit at bagong lupa. Tatandaan natin mga kapatid na ang bagong lupa at ang bagong langit na inihanda ng mahal na Diyos mga kapatid, bukas o maghapon, na kung saan kasama na natin si Kristo. So mga kapatid, alamin natin ang mga bagay na dapat natin gagawin upang tayo ay makapasok sa bagong langit at bagong lupa. Amen? Amen. Kapatid, ako ay isang puno na itinanim sa batisan. Si Kristo yung batisan, matatag. Mga problema, lahat na nangyayari, pag nandyan si Kristo sa buhay mo, solve ang lahat. Amen? Amen.